Of course, paano ipumuli natin ngayong umagang ito? Nako po, marami ho kasi nag-aalalang mga kababayan natin. Ang laki nitong bilang na ito, Zen. More than 500,000 na mga meron pong tinatawag na immigration status po sa Amerika, Estados Unidos. Kinansila ni US President Donald Trump. So ibig sabihin, itong mga lugar na ito na galing ng Nicaragua, Haiti, Cuba at saka Venezuela ay kinakailangang umalis ng Amerika sa loob ng 1 buwan. Makibalita nga ho tayo dito at although ito yung mga Latin American countries, wala naman sinasabing may mga dawit dito ng Pilipino. Nasa ating linya po ating ambassador sa United States, Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez. Ambassador Babe Romualdez, sir, good morning po. Si Orly po ito dito sa Pilipinas again. May DCWB, sir. Remote 1. Okay, nasa remote 1 o baka nasa remote 2. Ambassador? Yes, good morning. Ayun, Orly, okay. narinig mo ako? Ito, malinaw na pa. Kumusta ho kayo, Ambassador? para Okay kailan, lang. para kailan lang nagkausap tayo, magkakausap ulit tayo dahil yung pinangangambahan ng ilan din pong mga bansa na magkakaroon po ng ngayong sitwasyon. Nakakanselahin po ang immigration status ng ilang mga dyan na bahagi ho sila ng welcome US na proyekto ng nakarang US administration ni Joe Biden. Mukhang kinakailangan umalis ng bansa. Ano ho bang sitwasyon din na ito ho ba dapat ding paghandaan ng ating mga kababayan dyan sa Amerika, Ambassador? Well, lagi kong sinasabi na yung mga Pilipino na meron ng medyo yung status nila ay hindi, neither here nor there. Meaning to say, nagtatrabaho sila, nagbabayad sila ng taxes, pero yung status nila ay hindi klaro. Pwede silang pumunta sa immigration lawyer at ngayon pa lang ayusin na nila at meron silang chance na maging legal yung status nila. Okay. Ngayon, kung wala namang chance na maging legal ang status, siguradong one way or the other, malalaman din ng otoridad dito na kailangan silang umalis sa bayan. And yan, pag na-deport ka, yan ang sinasabi ko lagi, pag na-deport ka, talaga hindi ka na makakabalik dito. So yun ang payo namin sa ating mga kababayan. Meron ba tayong dapat malaman dito sa decision na ito ni President Trump, itong more than mahigit sa kalahating milyong mga mamamayan ng Nicaragua, Haiti, well, marami kasi dyan illegal ang papasok nila eh. Yan ang sinasabi nga nila na pumasok sila to the southern border. So most of that binigyan sila ng parang, hindi ko alam po anong klaseng asylum status, pero lahat naman yan pwedeng i-cancel talaga ng otoridad dito sa Amerika ng immigration. So yan ang mga sinasabi nilang yung 500,000 na minention mo, mas malaki pa nga dyan eh. Mostly Latin American countries na kailangan na silang umalis. At karamihan na dyan sa US-Mexico border. Tama ba yun, Ambassador? Yes, mostly coming in from the southern border. Talagang illegal ang pasok nila. Ang dapat na siguro pangambahan, baka may mga kababayan tayong ando doon. Minsan, pag nakita mo, di naman tayo nalalayo sa mga Mexicano, Nicaraguan, halos pare-pare tayo ng feature. Baka ang iba rito ay mabitbit ng ICE o ng ICE. Well, yun ang problema eh. Kasi talagang kung illegal yung status mo dito sa Amerika, talagang posibleng pwede ka magbitbit, masama dyan sa mga dinideport. Kaya nga, importante na talagang ipag-aralan nila mabuti kung ano talaga yung status nila. Sinabi ko nga, kausap namin yung mga ibang lawyer nating mga kaibigan, sabi nila, basta nagtatrabaho ka at saka nagbabayad ka ng tax lahat, may pag-asa ka. Merong pag-asa. Hindi naman malaking pag-asa, pero merong pag-asa na pwede kang hanapan ng legal na status. Yan ang sinasabi nila. Okay. Meron na ba tayong mga bilang ng mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa ating embahada para na rin po sa kanilang estado sa ngayon? Wala tayong exact number. At marami lumalapit sa atin confidential. Siyempre, natatakot rin sila na ayaw nila malaman. So, okay lang naman sa atin yan. Mga lumalapit at sinasabi lang namin, ito yung mga pwede ninyong puntahan ng mga law firm. Yung mga volunteer lawyers natin, ng mga kababayan natin na film associations na pwedeng tumulong sa kanila.
Well, baka kasi bukas makalawa yun ang di kasi ilang sitwasyon sa ilang mga embahada. Pag mayroong problema, nananawagan tayo, bibigyan natin sila ng impormasyon, hindi nila papansinin. Pag yung sila na nangailangan, saka ho sila magkukumahog dahil lumapit po sa ating mga embassy official. Sana hindi ganyan maging sitwasyon sa mga kababayan natin sa Estados Unidos. Ambassador, sa tingin ninyo? Yan ang nakita. Di ba, Orly, naalala mo, tagal ko nang sinasabi yan sa mga ating mga kababayan, bago pa manalo si President Trump, alam natin yung immigration policy niya talagang magpapalit. Yun ang direksyon. At saka, maski na papano, kaya maghanda talaga. Yun ang nangyari. So, after November 5, inulit ko yan. In fact, kinikriticize pa nga tayo na wala tayong puso, ganyan-ganyan. Hindi sa walang puso, ito na nga, sinasabi ko na nga kung ano man nangyari. Yan ang nangyari ngayon. Wala talagang palusot na pag talagang mapuruhan ka na upon deportation ka, wala talaga tayong magagawa. Walang magagawa. Yan ang laws nila. Talagang that's their law. Walang magagawa ang diplomatic community pag talagang illegal yung pagpasok. Pero ang sinasabi ko lang talaga, yung ating mga kababayan, yung Filipino community dito sa Amerika, magandang image natin. Kaya nga sinasabi ko na maganda na sila magsabi na sila na mag-volunteer na ito yung status ko, ito yung gusto kong gawin. Yan may pag-asang ganyan eh. Hindi negative ang ating image dito sa Amerika. Hindi gaano kalaki. Alam mo, kagaya ng Venezuela, unfortunately, marami talaga mga Venezuelan gangs dito sa Amerika. Yan ang mga hinahabol talaga nila. Nakita naman natin yung deportation talaga nakaposa at saka sa El Salvador sila pinadadala. Wala naman tayong mga Pilipinong pinadadala ganyan. Pero kung meron kang criminal case, talagang may problema ka talaga. At yun na yung unang mga napauwi dito, mga kababayan natin dyan na may kaso. Yes. Meron pa ba? May mga parating pa ba? May mga bago pa ba? Ang balita namin, again, hindi natin pwedeng, kasi confidential information yan. We are cooperating with the authorities. So, they're up for deportation. Pero, hindi naman gano'ng kadami. Ang mangyayari yan within this month or next month? I would think in the next couple of months. Okay. Last question na lang, Ambassador. Actually, ito yung pinaka-interesado akong malaman eh. May bibisita na naman daw yata dito. Mukhang, hindi ko alam, hindi ko manawa anong rango nun, anong... But very close to President Trump. May napag-usapan bang ganyan with you sa ating mga... Yes. Yung ating yung Secretary of Defense, si Pete Hegseth, pupunta dyan this coming week. Magbibisita dyan sa atin at may meeting siya dyan kay Secretary Teodoro at saka kay Presidente Marcos, no? Yan is an indication na talagang importante ang Pilipinas para sa US, ang ating defense alliance. Yan ang sinasabi ko rin na importante itong sitwasyon natin na we're very nasa radar screen tayo ng US ngayon. So we want to take advantage. Ito na yung, kasi we have a role to play in the defense strategy of the United States at saka yung ating mga ibang allies, no, kagaya ng Japan at Australia at lahat. So we are positioning ourselves na it will take advantage na ating armed forces ay ma-modernize at saka at the same time, the attention that's being given to us, lagi ko sinasabi, kailangan tulungan din ninyo namin sa economy namin. Kailangan malakas yung aming ekonomiya para pwede kaming makakuha ng resources para makabili ng mga equipment or mga arms na kailangan natin for any eventuality na may conflict dyan sa Indo-Pacific region. So far, maganda naman yung message na yan. Lagi naman silang sinasabi, tama yun. Tutulong kami dyan. Kaya pinadadala dito si Secretary Hegseth, si President Trump, at siguro marapit din, pupunta rin dyan si Secretary Rubio, yung State Secretary, bago imbitahin nila si President Marcos to go to the US. Kahit na 2 aircraft carrier lang na mayroong tag-20 fighter jet at may mga surface-to-air and air-to-air capabilities, okay na siya. Kung pwede. Masyado suntok sa buwan ang nire-request ko, Ambassador. Aircraft carrier pa talaga. Antindi.
hindi na natin kailangan yung aircraft carrier dahil nandyan na yung mga ating mga reefs, ginagawa ng military bases ng mga Chinese. Kukunin na lang sana natin sa kanila yan at kompleto na tayo. Well, anyway, alam niyo naman, siguro maging dyan sa Amerika, pinag-usapan ng sitwasyon political ngayon sa Pilipinas at maaari na iisip nila, mukhang may hand pa rin dito ang China, considering na talagang malaking sakit sa ulo nila itong administrasyon na tutulo sa kanila pakikialam sa West Philippine Sea. Definitely. Pero alam mo, ang importante sa lahat, tayo mga Pilipino, kailangan alam natin kung ano talaga, kung saan natin gusto pupunta. At gusto natin yung ating kalayaan at yung ating demokrasya. Di kaya tayo sumasama sa mga kaibigan natin sa US at saka sa Japan, Australia. Yan ang mga natural allies natin dyan, maski na South Korea. Yan ang mga ating allies na sumasandal tayo or sumasama tayo para siguraduhin na hindi tayo madodominate ng isang bayan. Okay. Last question na lang, Ambassador. May naulidigan ako na between July to September, ito yung mga petsang pwede o tinitingnan na ituloy yung meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kay Trump. Tama ba to? Between July and September? Definitely. When we were looking at possibilities on the dates, dahil ano mo, ang nangyari ngayon dito sa Washington DC, siyempre yung administration ni President Trump nakakonsentrate ngayon doon sa Ukraine-Russia peace talks at saka doon sa Middle East. So obviously, pero nandiyan pa rin yung sabi ko, nasa radar screen yung ang Indo-Pacific region. Dadating rin tayo dyan, kaya nga pinadadala muna dyan yung mga kanilang mga official, yung mga Secretary of Defense at officials para mag-usap-usap sa mga ating mga official rin dyan para magplano kung ano talaga ang next step na gagawin natin. Kasi ang gusto ni President Trump ay stronger alliance for deterrence. Meaning to say, naniniwala siya mas malakas dapat ang dating natin. So, yun ang pag-uusapan nila na yung ating mga alliance natin. Hindi yung ginagano, meron pa rin nangyari dyan at saka puro kino-complain lang natin gusto niya. Kailangan malaman na kung merong gawin na aggression, merong consequence na hindi magandang mangyari. Yan ang tingin kong attitude ng US government or US administration ni President Trump ngayon. Okay. So, anyway, maganda yan. Anyway, Ambassador, sana lang muli sa ating mga kababayan, kung dapat bumalik na, mahirap yung ibabalik na para nakaposas ka pa. Siguro ngayon pag-isipan na rin yan. Alam mo, doon ako talaga ayoko mangyari sa ating mga kababayan. Kasi alam ko pag ma-detain ka sa detention center dito, maski na paano, matagal yan ipoprocess ka. Ganyan. Kasi hindi na pwede sabihin, uwi na ako. Hindi Pag nakuha ka na nila, naka-detain ka dyan, ipoprocess pa. Minsan, 2 weeks, 3 weeks, so 1 month, 2 months. Masakit yan di ba? Kaya kailangan isipin ng mabuti talaga kung ano talagang pag-asa, kung meron pag-asa man na maging legal yung status dito. Alright. Ambassador, thank you po muli sa inyong binigay ng pagkakataon. Sa ulitin, sir, ingat po kayo palagi dyan. Salamat po. Sige. Salamat, Orly. Salamat rin. Thank you. Ambassador Jose Manuel B. Romualdez, ating pong Ambassador, Philippine Ambassador to the United States, sa inyong pong napakinggan. Hilingan, walang Pinoy